again? Oh yeah, it's me again, Claire. Namiss mo ba ako? Ngumisi siya. Bakit naman kita mamimiss at sino ka ba? Para kang pulubi, sunod ng sunod kay Juan Miguel. Tapos ngayon, ako naman pinupuntahan mo. Nang aasar ka ba, Asante? For your information, hindi ikaw ang pinuntahan ko rito. At inirapan siya nito. Well, kung hindi ako, then sino? Sino ang ipinunta mo rito? Don't tell me na si Juan Miguel. He's in the hospital. Still recovering. Umalas ka na, Santi. At huwag ka na ring babalik. Dahil ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Nakikita pa lang kita, naiinis na agad ako eh. Kaya tigilan mo nang kakalapit sa amin ni Juan Miguel. Nagmumukha ka lang kasing tanga. I came here to send my deepest condolence. Sayang, ikaw na lang sana ang nawala. Nanlaki ang mga mata ni Claire dahil sa sinabi nito. Dahil sa galit, sinuntok niya si Asante sa mukha na nagpaatras dito. Sinapid din nito ang namumulang mukha at nagpakawala ng sunod-sunod ng daing sa bibig. Hindi pa nakontento si Claire, sinampal niya pa ito. Kung sa tingin ng babaeng ito ay mahina siya, pues nagkakamali siya. Kayang-kaya niya itong labanan kahit anuman ang mangyari. Sana ako na lang ang nawala. Baliktad yata, Asante. Sana ikaw na lang ang nawala dahil ang tanga-tanga mo. You're not freaking funny. Bitch, who the hell told you that I'm being funny? And who the hell allowed you to hurt me? You're just nothing, Claire. You're just being stupid with Juan Miguel. You don't know anything, so shut up your fucking mouth. At akala mo, wala akong gagawin. Then, you're wrong. Inangat nitong kamay na may hawak na bag at walang ano-ano'y hinampas siya nito ng bag. Hindi nagpatalo si Claire. Kinuha niyang maliit na paso sa gilid niya. At walang pagdadalawang isip na ibinato ito kay Asante. Pero mabilis na nakaiwas ang bruha, kaya hindi ito natamaan ng ibinato niya. Wala akong panahong makipag-away, Asante. Lumayas ka na kung ayaw mo ipakalagkid kita sa guards palabas ng village na to. Kung hindi ka palalabas, ako mismo ang hihila sa'yo. Kaya leave. I said leave. Mumisi si Asante sa kainayos ang sarili. Nang matapos, nangingiti itong nag-angat na mukha sa kanya. Hindi pa tayo tapos, Claire. Hindi na talaga ako makapaghihintay na makita kang umiiyak. You will cry not now, but soon. Nang aasar nitong sabi, saka umalis na. Inirapan niya ito at bumalik na sa loob ng bahay nila. Saktong pababa si Manang Tina na may dalang bag. Marahil ay mga damit ng mami at daddy niya ang laman nun. Saan ka galing, Claire? Nagtatakang tanong ng matanda saka lumapit sa kanya. May tiningnan lang po ako sa labas, Manang Tina. Ganun ba? O siya, ito nang damit ng mami at daddy mo. Sa isang bag ko na nilagay. Thank you po, Manang Tina. Sige po, alis na po ako. Mag-ingat po lang kayo dito, ha? Ilock niyo po ng maigi ang pinto para hindi po kayo mapasukan na magnanakaw. Kung pwede ko nga po kayong isama sa ospital, baka nagawa ko na, pero bawal eh. Ano ka ba, Claire? Ayos lang sa akin. Masaya nga ako kasi nararamdaman kong parang babalik na kayo sa dati. Tama ba ako? Ngumiti siya kay Manang. Kung pagbibigyan, why not, di ba? Claire, sana magkaayos na kayo lalo na kayo ng daddy mo. Hinihintay ko ang pagbabalik nyo. Mag-ingat kayo, ha? Niyakap siya ng matanda. Humiwalay din ito. Thank you po, Manang Tina. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang tawagin siya ni Manang Tina. Nagtataka siyang humarap dito. Bakit po, Manang Tina? May kinuha ito sa bulsa at nanlaki na lamang ang mga mata niya nang mapagtanto kung ano yun. Isang singsing. Ang singsing na iyon ay minsan na niyang isinuot. Ang singsing na ibinigay sa kanya ni Bernard bago sila ikasal. Kinuha ni Claire ang singsing at pinakatitigan. Maganda talaga ang singsing. Halatang mamahalin. Nag-iisip si Claire kung anong gagawin niya rito. Itatago niya ba o isasama sa paglilibingan ni Bernard? Mag-iisip pa siya. Thank you, Manang Tina. Akala ko kung nasa na ito. Nawala rin po sa isip kong binigyan nga pala ako ni Bernard ng singsing. Natatawa niyang
Sabi sa tumalikod na. Walang anuman iha. Tumango lang siya at tumalikod na. Saktong paghakbang niya ay sumilay ang isang ngiti sa mukha niya. Ang saya niya at ang gaan ng pakiramdam niya ngayon. Hindi katulad nitong nakaraan. Sana talaga bumalik na sa normal ang lahat. She's praying for that. Hinubad ni Claire ang suot na shades saka pinagmasdan kung paano pumailalim ng sabay ang dalawang kabaong. Ngayon ang libing ni na Bernard at ang mami niya. Mahigit 1 linggong ibinurol ito dahil may hinintay pang kamag-anak galing sa ibang bansa. Nang makarating sa ilalim ang dalawang kabaong, sabay-sabay nilang inihagis ang mga hawak na bulaklak. Hindi mapigilang maluha ni Claire. Nahawa na siya sa mga iyak ng malalapit na kamag-anak ni na Bernard. She wiped her tears and took something inside her bag. Ito ay yung singsing na ibinigay sa kanya noon ni Bernard. Mas minabuti na lang niyang isama ito sa libingan dahil kapag nasa kanya pa, baka bumalik ang mga ginawa nito. Nagpakawala muna siya ng hangin sa bibig saka ibinato ang singsing sa hukay. Sa hukay ni Bernard. What is that, Minobia? Napatingin agad siya. Agad sa tabi niya, it's Juan Miguel. Singsing na ibinigay ni Bernard sa akin noon bago kami kinasal o ikasal. Niyakap siya ni Juan Miguel patagilid. Wala nang gugulo sa atin, Minobia. Hindi ka na magtatago ngayon. Bumalik na sa normal ang lahat. Don't worry. Hindi ko na muli hayaan na mangyari ang nangyari sa atin itong nakaraan. Ayaw kong may mawala ulit. She smiled. Thank you, Juan Miguel. Akala ko nga habang buhay na itong mangyayari, pero mali pala ako. I was just overthinking the time. Matagal ko nang gustong bumalik sa lahat, ang lahat, at sana talaga hindi na ito maulit. It will never happen, Minobia. At hinalikan ni Juan Miguel ang gilid ng ulo niya. Imbis na umimik pa, pinakatitigan na lang niya ang dalawang hukay sa harap niya na sinimulan ng lagyan ng lupa. Nang tumagal ay napuno na ng lupa ang mga hukay, kaya naman umalis na sila at nanatili pa ang ibang kamag-anak ni na Bernard. Sila lang ni Juan Miguel ang pumunta dahil ang mami at daddy niya ay patuloy pa rin sa pagpapahinga sa kanilang buhay. Sa totoo nga, dapat nagpapahinga pa rin si Juan Miguel dahil mas napuruhan ito, pero mas pinili nitong samahan siya. Wala nang nagawa si Claire, kundi hayaan na ang nobyo. At oo nga pala, ang magulang ni Juan Miguel ay lumipad na patungo sa Spain. Ang sabi, doon na umuna sila titira, pero babalik din naman daw sila. Inaaya nga ng mga ito si Juan Miguel, pero hindi ito pumayag dahil ayaw nitong mawalay sa kanya. Tapos kung ano-ano ang mga sinasabi, na baka kapag nawala ito, ay maghanap si Claire ng iba. She won't do that. Bakit naman siya malalalaki kung may mahal na siya? At isa pa, hindi siya ganung babae. Nga pala, maayos na ang mga magulang nila. Nitong nakarang araw, nag-usap ang mga ito at nagkapatawaran na rin. Hindi mapigilang magmasaya ni Claire dahil sa wakas, wala nang away sa pagitan nila. At ang daddy niya, tanggap na si Juan Miguel bilang kanyang nobyo. Bakit ngayon lang nito tinanggap si Juan Miguel? Kung noon pa sana nito tinanggap, edi sana wala nang nangyayaring gulo. But past is past. Ang mahalaga ay maayos na silang lahat. At higit sa lahat, masaya na muli sila. Uuwi na ba tayo, Minobia? Tanong ni Juan Miguel na makasakay sila sa kotse. Nakalimutan mo agad. Hindi ba sinabi ko sa'yo na ngayon ako magpapa-check up? Natatawa niyang saad. Shit, I forgot. Sorry, Minobia. Hinawakan lang niya ang nobyo at sunod-sunod itong napailing sa kapinaandar ng sasakyan. Nakangiti si Claire habang nakatingin sa labas, pero may bigla siyang naalala. Binalingan niya ang nobyo at nagpapantastikuhang tiningnan ito. Pinsan mo si Bernard, di ba? Tanong niya. Without looking at her, Juan Miguel nodded. Yes, at yun ang alam ko. Sa pagkakalam ko kasi, walang anak si Tito Tiago. Hindi ko nga alam na may asawa pala yun. But then, I realized na pinsan ko talaga si Bernard. Ang liit lang ng mundo namin. Matagal ko na palang nakakasama ang pinsan ko.
Kasi galit siya sa asawa niya dahil niloko siya nito noon. Sabi niya sa akin na lalaki raw ito at maski si Bernard, kinagalitan nito to the point na hindi na nito itinuturing na anak ito. He told me that after what happened to us. Ayaw ko nang malaman ang kwento nila, Minobia. Basta masaya ko ngayon dahil bumalik na sa normal ang lahat. Hindi na ako makapaghintay na bumuo tayo ng isang pamilya. Kapag nanganak ka, susundan natin agad ha. Nanlaki ang mga mata ni Claire sa sinabi ni Juan Miguel. Susundan agad? Hindi ba pwedeng magpahinga muna? Minobia, kinuha nito ang isa niyang kamay at marahang minasahe. Mas maganda at masaya kapag marami tayo. Yung tipo na pwede nang bumuo ng isang team. Hindi ko yata kakayanin yung sinasabi mo. Ikaw na lang kaya ang magbuntis. I don't have vagina, Minobia. If I have, baka ilang beses na akong magpapabuntis sa'yo. Her eyes widened. Naghanap siya ng pwedeng ihampas dito, pero wala siyang nahanap, kaya kamay na lang niya ang hinampas niya sa balikat nito. Ang baboy mo, Juan Miguel, nakakasuka ka. Why? May mali ba sa sinabi ko? Nangingisi nitong tanong habang striktong nakatingin sa kalsada. Oo, sinabi bang babae ang magpapabuntis ng ilang beses? Iwan ko sa'yo, Juan Miguel. Don't talk to me. Naiinis ako sa'yo. She rolled her eyes and looked away. Narinig pa ni Claire ang pagak na pagtawa ni Juan Miguel. Imbis na pansinin pa, mas nilibang na lang ni Claire ang sarili sa pagtingin sa labas. Nang makarating sa klinik ng OB-GYN niya, mag-isa siyang lumabas dahil naiinis pa rin siya kay Juan Miguel. Naramdaman niya ang presensya nito. Minobia, talk to me please. He, don't follow me. Kaya kong magpa-check up mag-isa. No, please. Talk to me. Mamamatay ako. Hinarap niya ito. Oh, mamamatay ka talaga ba? Talaga ba ha? Tatawa-tawa niyang tanong dito. Oo, you're my weakness, Minobia. Hindi ko kakayanin na hindi tayo nagpapansinan at magkaaway tayo. Please, don't be mad at me. I'm just joking, please. Then, he pouted. Nag-isip pa si Claire. Nag-inarte lang talaga siya dahil sa kalagayan niya ngayon. She's pregnant at normal lang itong behavior niya. Base sa nabasa niya. Fine, tara na at baka naghihintay na si Doc sa atin. Gumuhit ang malapad na ngiti sa mukha ni Juan Miguel. Napapailing na lang siya at inaya na ito papasok. Nang makapasok, bumungad agad ang ubigay niya. Kilala ito ng mami niya dahil dito raw ito nagpapa-check up nung pinagbubuntis siya. Matapos magpa-check up, binili na si Claire ng OB-GYN niya na bumalik sa isang buwan para ma-check up ulit siya. Hindi lang siya basta check upin. Sinabi rin ang mga hindi dapat niya gawin at yun ay iwasan daw magpa-stress, pagod at kahit anong bagay na maring magpahina ng kalusugan niya. She needs to stay healthy for her child. Uuwi na ba tayo, Minobia? Tanong ni Juan Miguel nang makasakay sila sa kotse. Pwede bang pumunta muna tayo kina mami at daddy? Gusto ko kasi silang makita. Sure, Minobia, hindi kita hindian dahil magulang mo naman ang pupuntahan natin. Thank you, Metodo. Kinuha ni Juan Miguel ang isa niyang kamay. You're welcome. Kapag kuway, hinalikan nito ang likod ng kamay niya na nagpangiti sa kanya. Hindi na niya nagawang tumugon. Binitawan ni Juan Miguel ang kamay niya saka pinaandar na ang sasakyan. Tahimik lang siya habang nakatingin sa may labas. May bigla siyang naisip. Hindi naman siya nagmamadali pero kailan kaya magpo-propose si Juan Miguel sa kanya? Gusto na niyang magpakasal sa binata dahil sigurado na si Claire na ito na talaga ang lalaki sa buhay niya. Akala nga niya hindi niya ito mamahalin, pero nagkamali pala siya. Mamahalin niya rin pala ito kahit nung una, kinaiinisan niya ito ng sobra. At kaya gusto niyang ikasal na sila dahil para sa anak nila. Hinihintay niya si Juan Miguel, hindi siya nagmamadali, iniisip niya lang. Naging tahimik ang biyahe nang makarating sila sa destinasyon. Unang bumaba si Juan Miguel at umikot sa pwesto niya at pinagbuksan siya nito ng pinto. Nang umangat ang kamay nito, humawak siya roon at inakay pa siya
pababa ng kotse. Ngayon lang ito ginawa ni Juan Miguel sa kanya at hindi niya mapigilang mapangiti. Nang makababa siya, naglakad na sila papasok. Magkahawak kamay silang dalawa na tinungo ang pinto. Nang makarating, si Juan Miguel na ang nagbukas nun, kaya pumasok na sila. Sa may salas, nakita niya ang mami niya at daddy niya na nag-uusap. Malapad siyang ngumiti at nilapitan ang mga ito. "Ma'am, Dad," tawag niya. Sabay na bumaling ang dalawa sa kanya. "Claire, ikaw pala yan. Kumusta ang libing? Ayos lang ba?" tanong ng mami niya. Tumango siya sa kainaya si Juan Miguel patungo sa sopa na nasa harap ng mga ito. Umupo siya, kaya naman umupo rin si Juan Miguel sa tabi niya. "Ayos naman ang libing, ma'am. Mabuti naman kung ganun. Hindi kami sumama kasi medyo may nararamdaman pa kaming kirot," ani ng daddy niya. Hinitian niya ito. "It's okay, Dad. Understandable naman po dahil sa sitwasyon niyo." Ngumiti ang daddy niya sa kanya saka bumaling kay Juan Miguel. Nagtataka niyang binalingan ang nobyo at gusto niyang matawa nang makitang takot sa mga mata nito. Nakita rin ni Claire ang sunod-sunod na paggalaw ng Adam's apple nito. Yung kamay nitong nakahawak sa kanya, bahagyang nanginginig. Hindi na siya nagulat. Alam niyang natatakot si Juan Miguel ngayon sa daddy niya. Pero bakit nito kailangan matakot? Imaayos naman ang lahat, di ba? At isa pa, tanggap na sila ng daddy niya. "Ikaw, Juan Miguel, wag na wag mong sasaktang ang anak ko dahil matatamaan ka sa akin. Mahal ko ang anak ko kaya ayaw kong makita siyang naiiyak ng dahil sa'yo. Ipagkakatiwala ko ang anak ko sa'yo, Juan Miguel. Tinatanggap ko na kayong dalawa at wala na akong gagawing aksyon. Bakit ko pa ba kayo papaghiwalayan? Wala nang dahilan kaya yun ang ginagawa. Kaya ko yung ginagawa dati." Natawa ito. "Bernard was already dead. Hindi ko naman pwedeng kuhanin sa iyo ang anak ko tapos ikasal sila ni Bernard." Natawa sila mami niya, pero si Juan Miguel parang pinipilit lang nitong hindi tumawa. "Sir, I swear I won't hurt Claire. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Hindi ko siya papaiyakin. Habang buhay siyang magiging masaya sa akin at bubuo kami ng isang masayang pamilya. Huwag mong sabihin yan, gawin mo. Dahil kapag nalaman ko, umiiyak ang anak ko. At ikaw, ang dahilan, ako ang makakalaban mo, Juan Miguel. Naiintindihan mo ba?" "Yes, sir. Don't call me that. Call me Tito Franco and call my wife Tita Betty. Kapag ikinasal kayong dalawa, saka mo na kami tawaging mami at daddy. Tanong lang, do you have plan to marry my daughter?" "Yes, sir. I mean Tito Franco. Papakasalan ko po ang anak nyo pero hindi ngayon. Hindi pa po ngayon. Darating din po tayo riyan." "That's good to know. Tandaan mo yung mga sinasabi ko, Juan Miguel. Ikaw ang malilintikan sa akin at kung pwede, ikaw nang lumayo sa mga babae. Just focus on my daughter. Okay? Kasi alam kong playboy ka at alam ko rin ang pinagagawa mo sa isla." Juan Miguel eyes widened. "How did you know?" Tila kabado nitong tanong. "Your father told me." Natutop ni Juan Miguel ang bibig kapag huway nagsusumiksik sa kanya. Inalapit nito ang bibig sa may tainga niya at may binulong. "Let's teleport, minobya." Ani mo'y natatakot nitong sambit. Umalis na raw sila. Imbis na suportahan ng nobyo, tinawanan niya pa ito. Hapon na nang makauwi si Claire at Juan Miguel. Hinayaan siya ng daddy niya na manatili sa bahay ni Juan Miguel dahil ito rin naman daw ang magiging bahay niya in the future. Sa totoo nga, mas gusto niya manatili sa bahay nila para maalagaan ang mami at daddy niya. Pero tumanggi ang mga ito. Hindi na raw sila bata para alagaan pa at nandoon naman daw si Manang Tina. She had no choice but to accept their decisions. And until now, kitang-kita pa rin ni Claire ang takot sa mukha ni Juan Miguel. Bakit ganun? Noong isang linggo habang nasa warehouse sila, hindi man lang niya ito nakita ng takot. Pero ngayon, takot na ito. Naintindihan ni Claire ang sitwasyon. Nitong nakaraan, hindi maayos ang dalawa. Pero ngayon, maayos na rin sila. But for Claire, hindi kailangan matakot si Juan Miguel sa daddy niya dahil nagbago na ito. Ramdam na talaga ni Claire na nagbago ito. Hindi lamang ito, maski lahat. "Natatakot ka ba kay Dad?" Tanong ni Claire kay Juan Miguel na makapasok sila sa bahay.
Medyo, minobya. Iba pala yung pakiramdam kapag humarap ka na ng maayos. Nang maayos kayo. Unlike before, kahit nakikita ko siya, hindi ko siya kinakatakutan. That's her point earlier. Sanahin mo ng sarili mo na wag nang katakutan si Dad. Don't worry, he won't do anything from you unless you didn't follow him. Lagot ka kapag pinaiyak mo ako. Minobya, nilapitan siya ni Juan Miguel at niyakap. Dahil sa tangkad nito, bahagya niya pa itong tiningala. Makita lamang ang gwapo nitong mukha. Bumuntong hininga ito at tumama ang hangin sa kanyang ilong. Isa sa nagustuhan ni Claire kay Juan Miguel ay ang pagiging mabango nito. Never niyang naamoy itong mabaho. Sa totoo lang, nakaka-turn on talaga kapag mabango ang lalaki. Hindi ako gagawa ng mga bagay na magpapaik sa'yo, Minobya. Mahal na mahal kita at hindi na ako maghanap ng ibang babae dahil kontento na ako sa'yo. Magpapakatuto ako